Assalamualaikum po sa inyong lahat o sa wikang Filipino ay sumainyo pong lahat ang kapayapaan. Ito nga po pala ang inyong lingkod, Yuritech at your service. Nakakatanggap pa rin po ba kayo ng iCloud Lock iPad Mini 1 Model A1455? Ang iPad Mini 1 Model A1455 ay ang model type ng iPad Mini 1 which supports Wi-Fi and cellular data. Unlike Wi-Fi only iPad model na no need na pong baklasin, kapag tinatanggalan ng iCloud Lock ay medyo kakaiba po itong sa iPad Mini 1 Wi-Fi and cellular model. Dahil bago po natin itong tanggalan ng iCloud Lock ay kinakailangan po muna natin itong i-convert to iPad Wi-Fi only. And to do that ay kailangan po muna nating tanggalin ang resistor 1204 na located po sa tabi ng CPU para puputulin ang komunikasyon ni CPU at ni baseband IC. At habang binabaklas ko po ang iPad ay nanonostalgia ako. Muling nagbabalik ang bittersweet kong mga alaala before. Madalas po kasi akong makadisgrasya ng LCD at sa touchscreen ng iPad na ito dahil kabado at sobrang dikit pa ng LCD at touchscreen kaya sobrang hirap at sobrang nakakakabang baklasin. Kaya in the end minsan, imbes na kumita, ay abono ang resulta. But that's the part of the journey. Siguro kung sumuko po ako nung mga panahon na iyon, ay malamang po na wala din pong Yuritech na napapanood po ninyo ngayon. Sabi pa nga po sa English ay, trust the process, you won't always feel it working. But it is. So, just keep going. Then, after ko pong matanggal ang resistor 1204, ay mapupunta po sa DFU mode ang iPad at ito'y detected na po as an iPad Mini Wi-Fi. Kaya ang next pong gagawin natin ay i-restore ang unit. And after restoring, ay mag-o-open na po ang iPad but it still can't be activated. Dahil this time ay wrong info na po ang nadidetect ni Apple server. And to fix that, ay kinakailangan naman po nating palitan ang serial number ng iPad. Dati ang pagpapalit ng serial number ay masyadong risky dahil kailangan pa natin bunutin ang NAND IC upang mailagay ito sa NAND Programmer tool. Pero ngayon ay hindi na. Gamit ang iRepair tool ay pwede na natin i-read and write ang NAND IC without removing it from the motherboard. Pwede po tayong gumamit ng serial number mula sa ibang model na naka-turn off ang FMI. Or pwede naman din pong bumili ng serial sa ating mga Pinoy reseller. At pagkatapos ko pong mapalitan ng FMI off serial number ang ating ginagawang iPad Mini 1, ay ni-restore ko po itong muli to make it sure na hindi po masayang yung serial natin dahil may mga pagkakataon po na nag-OO ng serial kapag diretso po nating ina-activate ang iPad right after po natin itong mapalitan ng serial number. At heto na po ang ating iPad Mini 1, fully activated na po and ready to use. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsusubaybay sa ating mga video. Muli ito po ang inyong lingkod, Yuritech at your service.